Affairs ang napaulat na pag-aresto kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa the Netherlands. Sa pagtalakay sa 2026 budget ng DFA dito sa Senado, pinakumpirma ni Senate President Vicente Soto III sa DFA ang balitang nadakip na si Roque na nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay naman ng krimen sa Pogo Operation. Okay, breaking news. Inuulat ngayon at kumakalat ngayon sa social media ang sinabing nahuli na si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque doon sa Netherlands. Kumakalat kahit na sa Bilyonaryo Channel at sa iba pa, kumakalat na nahuli na umano si Attorney Harry Roque at sa ilang mga kumakalat na post kaugnay sa balitang nahuli siya, daming mga natuwa. Kayo, isa ba kayo sa natuwa kung totoo ang ulat na si dating spokesperson Attorney Harry Roque ay nahuli na? May busis ng masa tayo dyan. Yes or no lang yan. Sa ngayon, nangunguna ang yes. Matutuwa daw sila 70%. No, 30%. Ito muna ang ating tatalakayin, pero sa punto por punto mga kapatid, ako ang magtalakay ngayon at meron tayong sasagutin. Pero tatalakayin muna natin ito. Totoo kaya ito na nahuli na si Attorney Harry Roque? Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders National Office. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Eto, siguro nabalitaan na ninyo ito ang kaugnay sa napaulat na huli na umano si Attorney Harry Roque. Sandali. Okay. Tingnan natin yung ulat. First, ang napaulat na pag-aresto kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa the Netherlands. Sa pagtalakay sa 2026 budget ng DFA dito sa Senado, pinakumpirma ni Senate President Vicente Soto III sa DFA ang balitang nadakip na si Roque na nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay naman ng krimen sa Pogo Operation. Okay. So, yun ang ulat na nahuli na umano si Attorney Harry Roque. Pero sa mga balita, ayon sa ulat mga kapatid, kinukumpirma pa ito kung totoo bang nadampot si Harry Roque. At DFA, inaalam na nga po mga kapamilya kung totoo nga po ba na inaresto na si Attorney Harry Roque sa Amsterdam. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radio Patrol Robert Mano. Kaya Robert. Biniberipika pa ng Department of Foreign Affairs ang napaulat na pag-aresto kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa the Netherlands. Sa pagtalakay sa 2026 budget ng DFA dito sa Senado, pinakumpirma ni Senate President Vicente Soto III sa DFA ang balita. So, kinukumpirma Senate President Vicente Soto III na huli na umano. So, ibig sabihin, may source siya. Ang nadakip na si Roque na nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay naman ng krimen sa Pogo Operation. Ayon kay Senator Amy Marcos na siyang nagdedepensa sa budget ng DFA, biniberipika pa lamang ng DFA ang ulat dahil wala. So, biniberifika
pamuna ng DFA kung totoo Wala ba silang natanggap na impormasyon hinggil dito. o saan galing ang information kaya ni Senador Tito Soto kaugnay sa ulat na kumalat na ngayon sa social media. Ang daming natuwa. O kayo, matutuwa ba kayo kung mahuli si Attorney Harry Roque? O, so yes or no lang yan sa busis ng masa natin. Daming natutuwa. So, kinukumpirma na. Ngunit sa DFA, wala pa umanong kumpirmasyon. Kinumpirma naman ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na agad nilang kinansela ang passport ni Roque O, so kinansila nila ang passport ni Roque. at Cassandra Leong kasunod naman o alinsunod naman sa utos ng korte. Pero, may ulat din na pinabulaan na ni Attorney Harry Roque na nahuli siya. Nagpakita pa siya ng plane ticket. Ito, And we have this just in. Former Duterte spokesperson Attorney Harry Roque denies information he's been arrested in the Netherlands. He wrote on social media so, yan, pinakita niya na nakakuha siya ng plane ticket para sa biyahe sa ibang bansa. Tanong, kung nakakuha siya ng plane ticket, di po ba kinansila na ang kanyang passport? Oh. Pero kung totoong nahuli si Attorney Harry Roque, ba't pinabulaanan niya na nahuli siya? Ano nga ba ang totoo? Kaya daming mga nagkomento dyan na tuwang-tuwa na nahuli na umano. Sa wakas, ayon pa sa ilan, babalik ka na sa Pilipinas. Pero ikumpirma muna yan. Totoo bang nahuli si Attorney Harry Roque? No? O yun po ba'y fake news lang yan? O yung ticket na inilabas ni Attorney Harry Roque, yun po ba'y fake news? Kung nakansila na ang kanyang passport, kung naglabas na ng red notice sa Interpol, ba't nakakuha siya ng ticket? Diba? So, antabayanan natin. Ano ang resulta sa ulat na ito. Sandali muna ha. Dahil papasok tayo sa punto por punto. Ako kasi ang inatasan ngayon na magtalakay. Pero parang di pa nagsimula ang punto por punto. Di pa nagsimula ang punto por punto sa ngayon. May aberya yata. So sandali muna. So anong masasabi ninyo? Ito, nakita ninyo. Plane ticket daw yan na nakuha ni Attorney Harry Roque. Pero kung totoong nahuli siya, ba't pinasunungalingan pa at ipinakita pa ang ticket? Pero kung totoo yung ticket, ba't nakakuha siya ng ticket na kinansila na ang kanyang passport? At may red notice na para sa Interpol. Ano nga ba talaga? So, ayon sa iba, fake news daw umano ang ticket na yan. Abangan natin. Abangan natin kung ano ang totoo, mga kapatid. No? Inaniyahan namin kayo pala na mag-subscribe sa kay Kaburnok na Factbusters PH, mga kapatid. Alam nyo naman na si Kaburnok, ang kanyang channel Factbusters ay nahack ito. At binura talaga ng hacker, no? Kaya napakainit talaga para sa kanila ang channel ni Kaburnok. Kaya may bago, nasa link nito. Inanyayahan namin ang ating mga suking taga-subaybay na mag-subscribe sa Factbusters PH. So, di pa nagsimula pala. Sandali. Hanapin natin yung
Factbusters PH. Okay. Factbusters PH. Wala si Bro Jando pala ngayon, ha? Okay. So, sandali muna. Oh, ito ang sa Factbusters. Pakita natin. So, sandali muna. Nasa link. Ito ang bagong channel ng Factbusters PH. So, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Suportahan natin si Kaburnok dahil alam niyo naman, pinasok ang kanyang channel. At meron din akong pangalawang channel, Pananampalataya at Katuwiran. Ito, Pananampalataya at Katuwiran channel. No? So, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na mag-subscribe dito at kay Ka Bornok sa Factbusters PH.